Gugupit tayo sa ating uncle dito sa pinuntahan natin. Sabi ko sa aking uncle, basahin mo muna ang buhok mo para ang hibla ng buhok mo ay hindi tumalsik sa aking mga malamat cheating katawan. Pero ang kanyang ginawa ay niloblob ang kanyang ulo sa drum kaya basang basa, sobra talaga. Ito ang uncle kong ito. Sa akin lang talaga ito siya nagpapagupit. Kaya sa isang buwan pumupunta ako dito para lang gupitan siya. Lumalabas ako ng kamay nilaan para lang puntahan at magupitan ito ang uncle kong ito. Kasi hindi ito siya nagpapagupit sa iba. At para na rin makapasyal tayo at makabanding natin ang ating mga kamag-anak. Kaya pinipili ko talagang makapunta dito at para maka-enjoy at makalimutan ang ating mga problema sa buhay at nang sa ganun ay makapag-aliw-aliw na rin tayo. Dala na itong ating pamasyal kasi di off tayo sa trabaho, balik tayo sa kwentong balbero mga tol. Alam nyo, ito ang aking talent na ito ay matagal ko na ito na taglay. Mula pa lang ng elementary ako, gumugupit na ako. Sa school namin, elementary, high school hanggang college. Nang dahil sa ganitong binigay sa akin ng taas na talento, marami ako ditong natutunan. Ang pagiging balbero ko na ito ay ito halos ang nagpaaral sa akin ng mula high school. Mula ng high school ako, nabuhay ako sa aming barangay sa kagugupit lang. Yun ang nagpapaaral sa akin. Ang kinikita ko, pambaon sa school, pambayad sa school, pangkain-kain. Kasi mahirap lang tayo, hindi naman natin nakakamit yung ating panggasto sa pang-araw-araw. Napakalaking tulong ito sa akin, ang talento kong ito. Hanggang sa nakagraduate ako sa kagugupit ko lang. Nung naggraduate na ako sa high school, naisipan ko namang pumunta ng Cavite. Doon ako nag-aral ng college. Pagdating ko doon, ang naging trabaho ko na naman ay balbiro pa rin ako sa aming school, sa university. Ang ginugupitan ko doon, mga estudyante, mga faculty, mga security, mga working student na mga security. Ako ang gumugupit doon dati sa university. Yun ang nag-rotation ng buhay ko. Gupit ako sa umaga, aral naman ako sa hapon sa mga subject ko. Kaya pagpunta ko yan sa klase ko o pagtingin ko minsan sa mga damit ko, may mga buhok-buhok pa ako, mga hibla-hibla ng buhok na aking mga customer. Sabi na aking mga kaibigan, meron ka pang mga buhok-buhok sa uniform mo. Pagkatapos niya ng klase ko sa subject ko, paglabas ko yan, trabaho na naman tayo, gupit na naman tayo. Kailangan natin magtiyaga para lang makapag-aral tayo. Mabilis makadilihin siya dito para lang makabili tayo ng ating mga project, mga pambili-bili ng pagkain natin, pang gastos natin sa ating pag-aaral. Dito sa ganitong trabaho, paggupit-gupit ka lang. Kasi kahit papaano kumikita ka dito, paminsan-minsan pag meron kang makikilala, iniisip ko, bagong customer ko ito, pwede ito magugupitan ko balang araw. Tapos ang ginagawa ko yan, kwento-kwentuhan kami, sabay pakilala na ako ay marunong magupit. Kung gusto mo ba di magpagupit, sabihan mo lang ako. Ganun lang ang mga sekreto. Dapat marami kang mga kaibigan para nang sa ganun ay marami ka ring magiging customer balang araw. Yan dapat ang mga tirada natin. Masaya ang buhay ng ganitong talento, balbero, kasi sa araw-araw mo iba-ibang taong nakakasalamuha mo.
Isa pa yung pinakamaganda dito, yung lagi kang nauuna sa balita kasi iba-ibang tao ang nakakasalamuha mo. Bawat oras, ibang nagugupitan mo, iba-ibang kwento. Kaya yung hindi pa alam ng mga tropa mo, ikaw alam mo na kaagad, marami ka na kaagad nalalaman. Kaya yung mga marites dyan, sa Balbiro lang kayo magtanong, sigurado yan, maraming alam yan sa kapaligiran nyo.